Inangkin niya ang asawa ko. Ngayon, pati ang mansyon at mga pangarap ko, gusto niyang nakawin. Habang nagpapakapagod ako para sa pamilyang ito, nagpapakasarap silang dalawa sa mismong kwarto ko. Wala kang kwentang asawa, Andrea. Bulyaw ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Pero tapos na ang panahon ng pag-iyak. Mula sa abo ng aking pagkawasak, itatayo ko ang aking imperyo. Handa na ba silang tikman ang aking ganti? Ang boring talaga ng asawa mo, Mon. Minsan naiisip ko paano ka nakatagal ng 13 taon sa isang babaeng mukhang manang at walang alam gawin, kundi ang maglinis ng bahay. Alam mo naman, babe, si Andrea, parang kasambahay na lang na may marriage certificate. Ikaw ang tunay na nagpapaligaya sa akin. Huwag na natin siyang pag-usapan dahil sinisira niya ang gabi natin. Sa isang madilim na sulok ng kusina, nakatayo si Andrea. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang malambot na tela, maingat na nagpupunas ng isang antigong porselanang plato. Umuwi siya ng maaga mula sa isang pagtitipon upang sorpresahin ang kanyang asawa para sa kanilang anibersaryo. Inihanda niya ang pinakamahalagang pamana ng kanyang lola, ang set ng mga pinggan na inilalabas lamang tuwing may mga sagradong okasyon ng pamilya. Ngunit sa halip na mainit na yakap, ang sumalubong sa kanya ay ang mapait na katotohanan na hinihiwa ang kanyang kaluluwa ng pira-piraso. Dahan-dahan siyang sumilip sa awang ng pinto, patungo sa maluwag na hapagkainan. Ang mga ilaw ay nakababa, nagbibigay ng romantikong liwanag sa dalawang bulto na magkaharap. Gamit ni Ramon ang mismong mga porselanang pinggan na pinakaiingatan ni Andrea upang pakainin ang isang babaeng nakasuot ng manipis at mapang-akit na damit, si Claudia. Nakita ni Andrea kung paano hiwain ni Ramon ang karne at isubo ito sa bibig ng babae. Kasunod ang isang masuyong halik sa kamay nito. Ginagawa nila ito sa ibabaw ng mesang kahoy na mismong si Andrea ang nagdisenyo at nagpakinis noong mga panahong naniniwala pa siya sa walang hanggang pag-ibig. Walang luhang pumatak, walang hikbing kumawala sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Naramdaman ni Andrea ang pagbara ng kanyang lalamunan, isang masikip na buhol na tila pumipigil sa kanyang paghinga. Nanlamig ang buo niyang katawan hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Mahigpit niyang nakuyom ang porselanang plato sa kanyang dibdib, napakahigpit hanggang sa pumuti ang mga kasukasuan ng kanyang mga kamay. Ang bawat pamilyar na kagamitan sa loob ng bahay na yon ay biglang naging mga patalim na walang awang bumabaon sa kanyang dibdib. Ang 13 taon ng pagiging perpektong asawa, ng paglimot sa sariling pangarap para suportahan ang kumpanya ng asawa, ay nauwi lamang sa isang maruming biro. Lihim siyang umatras papalayo sa nakakasukang tanawin. Sa kanyang paghakbang pabalik, nahagip ng kanyang paningin ang cellular phone ni Ramon na naiwan sa ibabaw ng marmol na counter ng kusina. Umilaw ang screen nito, nagdadala ng isang mensaheng tuluyang nagpabagsak sa kanyang mundo. Binasa ng kanyang mga mata ang maikling pangungusap na nagmula sa isang hindi kilalang numero. Nakasulat doon na ang papeles ng lupa para sa Casa de Memoria ay handa na para ilipat sa bagong pangalan. Isang matalim na kirot ang muling sumugat sa kanyang isipan. Ang Casa de Memoria ay ang huling pamana ng kanyang yumaong ama, ang natatanging piraso ng lupa kung saan nakabaon ang kanyang mga naiwang pangarap bilang isang arkitekto. Bakit ito pinapakialaman ng kanyang asawa nang wala siyang kaalam-alam? Nanghihina ang mga tuhod, tuluyan siyang umatras, papasok sa madilim na silid-imbakan kung saan nakatago ang mga lumang gamit. Umupo siya sa malamig na sahig, na paliligiran ng mga nakatiwangwang at maalikabok na tubo ng kanyang mga lumang architectural blueprints. Dito, sa gitna ng mga iginuhit niyang pangarap, na matagal na niyang pinatay para kay Ramon, bumigay ang kanyang katatagan. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata. Hindi ito nahulog sa sahig. Bumagsak ito nang tuwiran sa isang nakabuklat na lumang plano ng bahay
Pinapalabo ang tinta ng mga linyang minsan niyang iginuhit ng may buong pag-asa. Bago pa man niya lubusang mayakap ang kanyang sarili para maibsan ang paglamig ng kanyang katawan, nakita niya ang paggalaw ng anino mula sa labas ng silid. Tumayo si Ramon mula sa hapagkainan, may bitbit na baso, at tuwirang naglalakad patungo sa direksyon ng kusina upang kumuha ng karagdagang alak. Nakulong si Andrea sa loob ng maliit at madilim na espasyong yon, walang ibang malalabasan. Ang bawat pagdiin ng sapatos ng kanyang asawa ay nag-iiwan ng panginginig sa sahig na kahoy, palapit ng palapit, nagbabantang ibunyag ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Paano niya haharapin ang lalaking dumurog sa kanyang pagkatao nang hindi nawawasak ng tuluyan ang natitira niyang dignidad sa gabing ito? Ang kadiliman ng gabi ay tila isang malapad na kumot na nagtatangkang ilibing ang pait na nararamdaman ni Andrea habang mabilis siyang lumalabas sa pintuan sa likod ng kanilang mansyon. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alintana ang dilim o ang takot na baka siya ay makita. Ang tanging nais niya ay tumakas mula sa bahay na yon na dati ay tinuring niyang paraiso. Ngunit ngayon ay naging isang maruming entablado ng panloloko. Kinaumagahan, dinala siya ng kanyang mga paa sa tanging lugar na inaakala niyang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mansyon ng kanyang pamilya kung saan nananatili ang kanyang ina na si Doña Estrella ay sumalubong sa kanya sa gitna ng sikat ng araw. Ngunit ang karangyaan ng paligid ay kabaligtaran ng hitsura ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa na namaga dahil sa magdamag na pag-iyak, at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay mawawasak. Natagpuan niya ang kanyang ina sa malawak na terasa, abala sa pagharap sa salamin habang sinusukat ang isang bagong kwintas na gawa sa nagniningning na mga brilyante. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila nanunuya sa madilim na kalagayan ni Andrea. Lumapit ang anak, nanginginig ang mga labi, at sa isang sandali ng kahinaan ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang hinagpis. Isinalaysay niya ang nakita niya kagabi, ang pait ng pagkakaloko ni Ramon, at ang pagyurak sa kanilang 13 taon na pagsasama. Ngunit sa halip na yakap ng pagkalinga, ang tinanggap niya ay isang malamig at matalim na sulyap mula sa sariling ina. Hindi man lamang binitawan ni Doña Estrella ang kanyang kwintas. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang mga hiyas bago ito itinuon sa refleksyon ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay walang bakas ng habag, kundi puno ng pangangaral na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa dugo ni Andrea. Masyado kang madrama, Andrea. 13 taon na kayong kasal, dapat alam mo na ang takbo ng mundo. Ang mga lalaki, sadyang may mga pagkakataong naghahanap ng panandaliang libangan sa labas. Pero tignan mo ito, ang kwintas na ito ay galing kay Ramon. Ipinadala niya ito kaninang umaga bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko sa pangalan ng pamilya. Huwag kang tanga, anak. Magbulag-bulagan ka kung kailangan. Gusto mo bang mapunta tayo sa kalsada? Gusto mo bang mawala ang lahat ng tinatamasa natin ngayon dahil lang sa isang babaeng hindi naman magtatagal? Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Andrea. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya dahil sa pagtulong ni Ramon sa negosyo ng pamilya noon ay naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang kalayaan. Napagtanto ni Andrea na sa loob ng bahay na ito, ang kanyang halaga bilang isang anak ay nasusukat lamang sa dami ng perang na ibibigay ng kanyang asawa. Ang pagmamahal na inaasahan niya ay matagal na palang naibenta para sa karangyaan. Tumayo si Andrea. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga bagong luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi na siya nagsalita pa. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa
Ang isang lumang pilak na pulseras, ang tanging alaala ng kanyang kabataan na ibinigay ng kanyang ina bago sila naging alipin ng ambisyon. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng mga mamahaling alahas ni Doña Estrella. Ang pag-iwan sa pulseras na yon ay ang kanyang huling pamamaalam sa pagiging isang masunuring anak na laging isinasantabi ang sariling kaligayahan. Sa kanyang pagbabalik sa sariling tahanan, ang pagod ng kanyang katawan at kaluluwa ay tila hindi na matatapos. Ngunit pagbukas niya ng pintuan, isang masangsang at pamilyar na amoy ng pabango ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang amoy ng kanyang bahay. Sa gitna ng kanilang maluwag na sala, nakaupo ng napaka-komportable si Claudia. Nakasuot ang babae ng isang manipis na borlas na luto na gawa sa sutla, ang paboritong pantulog ni Andrea na binili niya noong kanilang honeymoon. Hawak ng babae ang isang tasa ng tsa at sa kanyang mga labi ay nakapaskil ang isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Nanigas ang buong katawan ni Andrea habang pinagmamasdan ang kanyang buong buhay na tila dahan-dahang kinukuha ng isang magnanakaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa bawat hininga ni Andrea. Nakatayo siya sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang babaeng walang pakundangan na sumasakop sa kanyang espasyo. Ang bawat kislap ng panunuya sa mga mata ni Claudia ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hindi nagtagal at narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Ramon mula sa pasilyo, mga hakbang na dati ay nagdadala ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapabilis lamang ng tibok ng kanyang pusong puno ng sugat. Andrea, mabuti at nandito ka na, bungad ni Ramon habang inilalagay ang kanyang kamay sa likuran ni Claudia sa isang paraang tila pag-aari niya ito. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagkakaisa, kundi puno ng lamig at pag-uutos. I want you to meet Claudia Salazar. She's a very important business partner. Actually, siya ang tumutulong sa akin para maisalba ang mga huling proyekto ng kumpanya na tila napabayaan mo na dahil sa pagiging abala mo sa mga walang kwentang bagay dito sa bahay. Ngumiti si Claudia, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nice to meet you finally, Andrea. You know, Mon always tells me how lucky he is to have a wife who is so dedicated to housekeeping. Nakakapagod din ang laging nasa labas at nagtatrabaho, right? Pero honestly, you look so exhausted. Siguro, hindi ka na nakakapag-ayos ng sarili mo dahil sa sobrang paglilinis. Naramdaman ni Andrea ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa nagpupuyos na galit na pilit niyang ibinabaon sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang bawat salita ni Claudia ay tila isang insultong binalot sa telang sutla. Tumingin siya kay Ramon, umaasang makakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagsang-ayon sa mga mata ng kanyang asawa. Don't just stand there, Andrea. Magtimpla ka ng tsaa para kay Claudia. Utos ni Ramon habang nauupo sa tabi ng kanyang kalaguyo. Make sure it's the special one. Masyado siyang napagod sa meeting namin kanina para lang ayusin ang mga problemang dapat ay ikaw ang gumagawa bilang isang architect. Kung hindi ka lang naging masyadong tamad nitong mga nakaraang taon. Ang bawat hakbang ni Andrea patungo sa kusina ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tray. Ang tunay na bigat ng kanyang nararamdaman ay mas mabigat pa kaysa sa porselanang kanyang dala. Ang mainit na likido ay dahan-dahang napuno sa tasa. Ang usok nito ay sumasayaw sa gitna ng tensyong bumabalot sa buong kabahayan. Habang pabalik siya sa sala, nakita niyang abala ang dalawa sa pagbubulong, mga tawanan na tila mga saksak sa kanyang likuran. Sa paglapit ni Andrea, hindi sinasadyang nasagi ni Claudia ang kanyang mamahaling bag na nakapatong sa gilid ng sofa.
Bumuka ang zipper nito at nagkalat ang ilang mga gamit sa sahig. Yumuko si Andrea para tumulong, ngunit ang kanyang paningin ay agad na nako sa isang tupi-tuping papel na lumabas mula sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, malinaw niyang nabasa ang pamagat sa itaas ng dokumento. Casa de Memoria, Site Development Map. Tumigil ang mundo ni Andrea. Ang mapang yon ay hindi lamang basta guhit ng isang gusali. Ito ang plano para sa lupain ng kanyang ama, ang kanyang pinakaiingatang gunita na balak pala nilang baguhin at angkinin. Sa ibabang bahagi ng papel, nakikita niya ang pangalan ng project lead na nakasulat sa itim na tinta. M. Santos. Bumalik ang sigla sa kanyang mga ugat, isang uri ng sigla na nagmumula sa determinasyon. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, habang abala si Ramon sa pag-abot ng panyo kay Claudia, kinuha ni Andrea ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang apron. Walang anumang tunog, ang liwanag lamang ng screen ang saksi sa kanyang lihim na pagkuha ng larawan sa dokumentong iyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang nagningning sa isang uri ng puot na may kasamang plano. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Ramon ay tila isang kulog na bumasag sa kanyang konsentrasyon. Mabilis na itinago ni Andrea ang telepono at tumayo. Ngunit huli na. Hawak na ni Ramon ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Inablot ng lalaki ang papel mula sa sahig at itinago ito sa kanyang likuran. Ang kanyang tindig ay tila isang hayop na nagpoprotekta sa kanyang biktima. Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit na hindi sayo? Sino ang nagbigay sayo ng karapatang makialam sa trabaho namin ni Claudia? Nakatitig lamang si Andrea sa kanyang asawa. Ang kanyang hininga ay mababaw ngunit matatag. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig na katotohanan. Sino ba talaga ang M. Santos na ito? At bakit tila ang lahat ng mahalaga sa kanya ay dahan-dahang nilalamon ng dilim sa harap mismo ng kanyang mga mata? Ang mga salita ni Ramon ay tila mga martilyo na walang awang bumabaon sa puso ni Andrea. Habang nakatitig sa mapanuring mga mata ng kanyang asawa, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng huling muog ng kanyang pagtitimpi. Ang balita na gigibain ang Casa de Memoria para lamang magtayo ng isang mansyong walang kaluluwa para sa luho ni Claudia ay sapat na upang tuluyan siyang mawasak. Ngunit sa gitna ng namumuong unos, isang marahang katok sa pintuan ang bumasag sa tensyon ng silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang estrangherong tila pamilyar sa kanyang gunita. "Mon, the engineer is here!" Anunsyo ng kasambahay. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng lalim na tila nakakabasa ng mga lihim na nakatago sa bawat sulok ng mansyong yon. Suot niya ang isang simpleng polo na may bahid ng alikabok mula sa mga construction site, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng kapangyarihan na hindi nabibili ng salapi ni Ramon. Andrea, Claudia, meet Miguel Santos. Pakilala ni Ramon habang mayabang na itinuro ang lalaki. He is one of the best structural engineers in the country. Siya ang magsisigurong magiging perfect ang bagong bahay natin, babe. Wala siyang sasantuhing lumang pundasyon. Gigibain niya ang lahat ng basura sa lupang iyon para magbigay daan sa ating future. Napako ang paningin ni Andrea kay Miguel. Sa isang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang pangalang Miguel Santos ay hindi lamang isang nakasulat sa dokumento. Siya ang lalaking kasama niya sa mga puyatan noong kolehiyo, ang matalik na kaibigang naging saksi sa kanyang mga maunang disenyo, at ang taong minsan ay naging katuwang ng kanyang puso bago niya piniling talikuran ang lahat para sa pangarap ni Ramon. Ang pagkagulat sa mga mata ni Miguel ay hindi rin maikakaila. Pinagmasdan nito ang tila tuyong anyo ni Andrea, ang kanyang maputlang balat,
At ang kawalan ng ningning sa mga matang dati ay punong-puno ng apoy ng ambisyon bilang isang arkitekto. Nice to meet you, Mrs. Veneracion. Ang boses ni Miguel ay malalim, bawat pantig ay tila may dalang mensahe na tanging si Andrea lamang ang makakaunawa. Nagtagis ang mga bagang ni Miguel habang pinagmamasdan kung paano tratuhin ni Ramon ang kanyang asawa na tila isang gamit na wala ng silbi. Anyway, let's get down to business. Pagpapatuloy ni Ramon, hindi man lamang binigyan ng pagkakataon si Andrea na magsalita. Miguel, gusto kong burahin ang lahat ng traces ng lumang disenyo sa Casa de Memoria. Masyadong luma, masyadong makamasa. We want something modern, something that screams power. Don't listen to my wife, baka kung ano-anong sentimentality lang ang ituro niya sa'yo. She's just a housekeeper now. Wala na siyang alam sa architecture. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa dignidad ni Andrea sa harap ng taong dating humahanga sa kanyang talino. Naramdaman ni Andrea ang matinding hiya, ang pagnanais na lamunin na lamang ng lupa upang hindi na makita ang kanyang kinahantungan. Yumuko siya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng pagmamayabang ni Ramon, may isang bagay na nahulog mula sa dalang folder ni Miguel. Isang lumang piraso ng papel, bahagyang naninilaw, sa gilid, ngunit malinaw pa rin ang mga linyang iginuhit ng isang kamay na puno ng pag-asa. Ito ang unang draft ng Casa de Memoria na iginuhit ni Andrea 15 taon na ang nakalilipas. Agad itong pinulot ni Miguel, ngunit sapat na ang sandaling iyon para ma-realize ni Andrea na itinago ito ng lalaki sa loob ng mahabang panahon. Nang tumalikod si Ramon para kausapin si Claudia tungkol sa kulay ng mga kurtina, lumapit si Miguel kay Andrea sa ilalim ng pagkakataong iyon. Ang bawat paghakbang niya ay tila may dalang init na unti-unting tumutunaw sa yelo sa puso ng babae. Habang nagpapanggap na inaayos ang mga blueprints sa ibabaw ng mesa, isang maliit na tupi ng papel ang dahan-dahang idiniin ni Miguel sa palad ni Andrea. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng panandalian, isang haplos na tila kuryenteng gumising sa natutulog na kaluluwa ni Andrea. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang makaalis ang mga ito, mabilis na binuksan ni Andrea ang papel sa loob ng kanyang palad. Sa gitna ng kanyang nag-uunahang hininga at ang panginginig ng kanyang buong katawan, nabasa niya ang mga salitang tila isang mitya ng bagong simula. Kita tayo kung kailangan mo ng kakampi. Nanatiling nakatayo si Andrea sa gitna ng malamig na sala, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok sa isang ritmo na hindi idinidikta ng takot, kundi ng isang mapanganib na uri ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, karapat-dapat pa ba siyang iligtas ng taong minsan na niyang tinalikuran? Ang maliliit na titik sa kapirasong papel na ibinigay ni Miguel ay tila mga buhay na uling na nagbibigay ng init sa nalamigang palad ni Andrea. Sa loob ng isang lumang kapihan na madalang nang puntahan ng mga tao, naupo siya sa pinakasulok, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malapad na salamin. Ang amoy ng barakong kape ay nagdala ng mga alaala ng mga gabing puyat sila ni Miguel sa library. Nagdidisenyo ng mga pangarap na noon ay akala nila ay hindi matitibag. Ngunit ang realidad ay mas mapait pa sa kape sa kanyang harapan. Ang bawat salita sa liham ay tila isang lubid na naguudyok sa kanya na bumangon mula sa pagkakalubog sa putik ng pagdurusa. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa Casa de Memoria. Ang lupain ay tila isang sementeryo ng mga alaala. Ang mga bakal na dapat ay naging pundasyon ng isang obra maestra ay kinakalawang na. At ang mga damo ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng lupang iniwan ng kanyang ama. Ang kalangitan ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang kalooban habang dahan-dahang ibinubuhos nito ang malamig na tubig sa tuyong lupa. Ang ritmo ng ulan
na tumatama sa mga kinakalawang na yero ay lumilikha ng isang malungkot na himig na sumasabay sa bawat pintig ng kanyang pusong puno ng sugat. Sa gitna ng lumalakas na buhos ng ulan, isang bulto ang tumayo mula sa anino ng isang malaking puno ng nara. Si Miguel. Hawak niya ang isang malaking itim na payong. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na pader na handang sumalungat sa anumang bagyo. Hindi siya nagsalita agad nang makalapit siya kay Andrea. Sa halip, marahan niyang itinaas ang payong upang kanlungin ng babae mula sa lamig. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Andrea ang init na nagmumula sa katawan ni Miguel. Isang init na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. Dito, sa harap ng taong nakakaalam ng kanyang tunay na halaga, tuluyan nang bumigay ang mga pader na itinayo ni Andrea. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay sumabay sa agos ng ulan sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hikbi ay tila isang pagpapakawala ng 13 taon ng pananahimik at pagtitiis. Hindi siya niyakap ni Miguel sa paraang pisikal, ngunit ang pagtayo nito sa kanyang tabi, ang pagharang ng sarili nitong katawan sa malakas na ihip ng hangin upang hindi siya mabasa, ay sapat na upang maramdaman ni Andrea ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman nahanap kay Ramon. "I'm sorry, Andrea." Ang boses ni Miguel ay tila isang mahinahong daloy ng tubig sa gitna ng unos. "I'm sorry dahil hinayaan kong umabot ka sa ganito. I saw the papers, Andrea. Ramon is planning to put Claudia's name on the new title of this property once the construction is done. Gagamitin niya ang lahat ng pinaghirapan niyo para lang ibigay sa babaeng iyon ang huling alaala ng tatay mo." Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang kidlat na bumasag sa kadilimang bumabalot sa isipan ni Andrea. Ang pait ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingala siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kawalan ay biglang nagningning sa isang uri ng apoy na matagal nang namatay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nararamdaman ni Andrea bilang isang parusa. "Miguel, help me!" Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may lalim na hindi matitinag. "I don't want to be a victim anymore." Kung gusto nilang gibain ang Casa de Memoria para sa kanilang kasinungalingan, hayaan nating itayo mo ang gusaling gusto nila, pero gawin mo ito para sa akin. Be my eyes and ears inside his world. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila at gusto kong makita kung paano guguho ang imperyong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa gitna ng basang lupain. Kinuha ni Miguel ang kanyang malinis na panyo at marahang pinunasan ng dumi sa pisngi ni Andrea, isang kilos na puno ng paggalang at lihim na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng pagkakaisa, hindi nila napansin na mula sa kabilang bahagi ng bakod, isang madilim na anino ang nakatitig sa kanila. Ang kislap ng isang lente ng kamera ay sandaling tumama sa liwanag ng kidlat, kumukuha ng bawat emosyong nagaganap sa ilalim ng ulan. Habang ang pag-asa ay nagsisimulang tumubo sa puso ni Andrea, isang bagong panganib naman ang nagbabantang sumira sa kanyang nasimulang pagbangon. Ang pagpasok ni Andrea sa loob ng mansyon ay tila pagbabalik sa loob ng isang malamig na hawla. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng susi sa kanyang sariling rehas. Ang basa niyang sapato ay nag-iwan ng mga bakas ng putik sa mamahalin at puting alpombra. Isang maliit na pag-aaklas na nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Hindi na siya ang babaeng luhaan na umalis kanina. Ang bawat patak ng ulan na natuyo sa kanyang balat ay tila naging isang matigas na baluti na nagtatago sa kanyang nagbabagong kalooban. Agad siyang nagtungo sa kusina. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng bahay, nagsimula siyang kumilos ng may tiyak na layunin. Inihanda niya ang paboritong hapunan ni Ramon, ang mabangong adobo na puno ng pampalasa. Ang amoy nito ay dahan-dahang lumaganap
Sa bawat sulok ng mansyon, pilit na itinatago ang amoy ng dumi at panloloko. Nagsuot siya ng isang malinis na apron at inayos ang kanyang buhok ng maigi. Muling isinusuot ang maskara ng isang masunurin at perpektong asawa. Nang dumating si Ramon, sumalubong sa kanya ang isang tanawin na tila walang anumang nangyaring bagyo. Nakikita niya si Andrea na masayang nag-aayos ng lamesa, ang kanyang mga galaw ay kalmado at tila punong-puno ng pagmamahal. Nagtataka ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. "You seem unusually happy today, Andrea," puna ni Ramon habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Lumapit siya sa asawa at tinitigan ito ng maigi. Pilit na hinahanap ang anumang bakas ng puot. "Did something happen? O baka naman natauhan ka na at tinanggap mo nang wala kang ibang pupuntahan kundi dito sa piling ko? You know, you're useless without me, right?" Ngumiti si Andrea. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na upang malinlang ang isang mapagmataas na lalaki. "Naisip ko lang na sayang ang panahon kung mag-aaway tayo, Mon. You're right. I'm lucky to have this life. Kumain na tayo. I cooked your favorite." Habang kumakain, patuloy na nagbitaw ng mga salitang mapanakit si Ramon. Sinusubukan ng pasensya ni Andrea. Pinagtatawanan niya ang pagiging domesticated nito at paminsan-minsan ay binabanggit ang katalinuhan ni Claudia sa negosyo. Ngunit sa halip na manginig o umiyak, nanatiling tahimik si Andrea. Ang kanyang mga kamay ay matatag na humahawak sa kubyertos habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbibilang ng mga segundo. Matapos ang hapunan, nagtungo si Ramon sa banyo upang maligo. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Andrea. Ang tunay na laro ay nagsimula na. Sa gitna ng tunog ng dumadaloy na tubig mula sa shower sa loob ng silid, dahan-dahang pumasok si Andrea sa kanilang kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang anino. Walang anumang bakas ng tunog sa ibabaw ng makinis na sahig. Kinuha niya ang mamahaling leather bag ni Ramon na nakapatong sa kama. Ang maliit na mekanismo ng bag ay bumukas nang walang anumang ingay. Mabilis niyang inilabas ang isang maliit at manipis na electronic tracking device na ibinigay ni Miguel. Maingat niya itong isiningit sa ilalim ng lining ng bag, sa isang sulok na hindi madaling mapansin. Habang naroroon, nahagip ng kanyang kamay ang isang itim na folder. Binuksan niya ito at mabilis na binasa ang mga nakasulat sa loob. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mga bank transfer records. Malalaking halaga ng pera mula sa kumpanya ang dahan-dahang inililipat ni Ramon sa isang offshore account sa Cayman Islands. Hindi lamang ito pagnanakaw sa kumpanya. Ito ay isang sistematikong pag-ubos sa lahat ng ari-ariang dapat ay hati silang dalawa. Bago pa man matapos ang paligo ni Ramon, maayos na naibalik ni Andrea ang lahat sa dati. Nagtungo siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang dressing room. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay na madilim na pula. Isang kulay na kailanman ay hindi niya ginamit dahil ayaw ni Ramon ng mga kulay na masyadong matapang. Maingat niyang iginuhit ito sa kanyang mga labi. Sa salamin, ang nakita niya ay hindi na ang biktima, kundi isang mandirigmang handang sumabak sa digmaan. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit ang gabi ay tila may iba pang sorpresa. Isang sunod-sunod na matitigas na tama sa pintuan ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Nang buksan ni Andrea ang pinto, tumambad sa kanya ang kanyang ina, si Doña Estrella. Ang mukha nito ay tila isang maskara ng galit at takot. Walang sabi-sabing pumasok ang matanda at inilapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. "Pirmahan mo na ito, Andrea." Ang boses ni Doña Estrella ay nanginginig sa udyok ng kasakiman. "Ramon already signed it. Ito ang divorce papers at ang waiver para sa lahat ng property mo. Don't be selfish, anak. Ito lang ang tanging paraan
para maisalba natin ang pangalan ng pamilya at ang allowance na ibinibigay niya sa akin. Pirmahan mo na, bago pa magbago ang isip niya at wala tayong makuha kahit 5. Nakatitig lamang si Andrea sa puting sobre. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na mas masakit pa kaysa sa panloloko ni Ramon. Ang sarili niyang ina ay handang ibenta ang kanyang kinabukasan para lamang sa isang buwan ng sweldo. Sa gitna ng malamig na ilaw ng chandelier, ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay na makakapag-ugnay. Tatanggapin ba niya ang huling saksak na ito mula sa taong nagbigay sa kanya ng buhay? O ito na ang huling mitya na susunog sa lahat ng kanyang natitirang pasensya? Huwag mong pairalin ang pride mo, Andrea. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan habang maayos pa ang usapan. Ayokong madamay ang buwan ng allowance na ibinibigay sa akin ni Ramon dahil lamang sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Doña Estrella ay tila isang malamig na hanging humahalibas sa mukha ni Andrea. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Nakatitig si Andrea sa puting sobre na nakalapag sa ibabaw ng lamesang kahoy. Sa loob niyon ay ang kalayaan ni Ramon at ang kanyang sariling kawalan, isang kasunduan sa divorce at ang waiver na nag-aalis sa kanya ng karapatan sa mga ari-ariang pinaghirapan nilang dalawa. Ang panulat na nakapatong sa itaas ng papel ay tila isang matalim na sandata na naghihintay na kitlin ang huling hibla ng kanyang dignidad. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid tulugan at lumabas si Ramon. Maayos ang pagkakasuot ng kanyang robe, tila kanina pa siya naghihintay sa likod ng pintuan upang panoorin ang pagbagsak ng kanyang asawa. Tumayo siya sa likuran ni Doña Estrella. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa habang ang kanyang mukha ay kababakasan ng isang mapaglarong tagumpay. Alam ni Ramon ang kahinaan ni Andrea, ang kanyang pamilya. At ngayon, ginamit niya ang sariling ina ni Andrea upang tapusin ang laban na hindi pa man tuluyang nagsisimula. Masunurin kang anak, Andrea. Alam mo kung gaano kahalaga kay mama ang reputasyon natin. Wika ni Ramon na may himig ng panunya. I've already provided everything she needs. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong hindi magbabago ang marangyang buhay niyo ni Doña Estrella. Pero kung magmamatigas ka, baka magulat ka na lang na wala nang natitira sa inyo bukas. Tumingin si Andrea sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na pagmamahal o pagtatanggol. Ngunit iniwas ni Doña Estrella ang kanyang paningin. Mas piniling titigan ang kanyang sariling mga kuko na bagong pintura kaysa harapin ang hapdi sa mga mata ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng konsepto ng utang na loob na itinanim sa isipan ni Andrea mula pagkabata ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Ang presyo ng kanyang buhay, sa madaling salita, ay katumbas lamang ng karangyaang ayaw bitawan ng kanyang ina. Mas mahalaga ba ang pera niya kaysa sa buhay? Ay ko, ma. Ang tinig ni Andrea ay mahina. Halos isang bulong, ngunit puno ng bigat na tila isang batong bumabagsak sa kailaliman ng dagat. Handa niyo ba talaga akong ipakain sa mga asong ito para lang hindi kayo mawalan ng sustento? Hindi sumagot ang matanda. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa hininga ni Andrea. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ngunit sa halip na tuluyang mawasak, isang mapanganib na talino ang gumising sa loob ng kanyang isipan. Alam niyang hindi siya maaring pumirma ngayon. Kailangan niya ng oras para sa plano nila ni Miguel. Biglang nagbago ang anyo ni Andrea. Nagsimula siyang huminga ng mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dinala sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Ito ang sining ng pagkukunwari na natutunan niya sa loob ng 13 taon ng pagtitiis.
Nagkunwari siyang inaatake ng matinding panik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na humihingi ng hangin. Ang kanyang reaksyon ay sapat na upang mag-alinlangan si Ramon, yaw ng lalaki ng gulo sa loob ng bahay. Lalo na kung ang usapin ay kalusugan na maaaring magdala ng atensyon mula sa labas. Hindi ko kaya. Nanginginig na saad ni Andrea habang dahan-dahang humihilig sa gilid ng mong lamesa. Kailangan ko ng gamot. Bigyan niyo ako ng oras. Dahil sa takot na baka tuluyang himatayin si Andrea o kung ano ang mangyari sa kanya bago pa makuha ang pirma, mabilis na itinago ni Ramon ang mga papel sa kanyang drawer. Inutusan niya ang kasambahay na ihatid si Andrea sa kanyang nandi sa kanyang silid. Sa gitna ng kaguluhan, habang dahan-dahang inaalalayan si Andrea, napadaan siya sa ibabaw ng basag na frame ng kanilang huling family photo na aksidenteng nahulog kanina sa gitna ng tensyon. Sa isang sandali ng kalinawan, maingat na kinuha ni Andrea ang isang pira-pirasong bahagi ng larawan kung saan naroon ang mukha ng kanyang ina at asawa at walang pag-aalinlangan itong itinapon sa basurahan bago tuluyang pumasok sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay ganap na ngang naging bato, malamig at hindi na tinatablan ng anumang damdamin para sa mga taong nasa labas ng pintuan. Nang gabi ring iyon, sa loob ng katahimikan ng kanyang silid, narinig ni Andrea ang boses ni Claudia mula sa kabilang linya ng telepono sa kabilang silid. Ang boses ng babae ay hindi na kalmado at mapang-asar. Nanginginig ito sa takot habang nakikipag-usap sa kung sino sa kabilang linya. Siguraduhin mong walang makukuha ang asawa niya. Buhay ko ang nakataya rito. Kapag nalaman nilang wala na ang pera, hindi lang ako ang babagsak, kundi pati si Ramon. Nanigas si Andrea sa kanyang kinalalagyan. Ang katanungang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ay tila nagkaroon ng panibagong kulay. Anong buhay ang nakataya kay Claudia at gaano kalalim ang butas na kinabagsakan ni Ramon na pilit nilang tinatakpan sa pamamagitan ng kanyang mga ari-arian. Ang pagtakas ni Andrea mula sa nakakasakal na pader ng mansyon ay tila isang paglangoy paitaas mula sa kailaliman ng isang madilim na dagat. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa opisina ni Miguel, isang silid na puno ng amoy ng sariwang kape, mga lumang papel, at ang masamyong halimuyak ng kahoy na tuyo. Dito, sa gitna ng mga naglalakihang mesa na puno ng mga blueprint at kagamitan sa pag-iinhinyero, nakaramdam siya ng isang uri ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila nagmamarka ng bawat segundong lumilipas sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng hinaharap na pilit niyang binubuo. Naupo silang dalawa sa harap ng isang malaking monitor. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng maputlang anino sa kanilang mga mukha. Sa tulong ng talino ni Miguel, unti-unti nilang hinabi ang masalimuot na sapot ng pananalapi ni Ramon. Ang bawat numerong lumilitaw sa screen ay tila mga piraso ng isang puzzle na nagpapakita ng kabuuan ng kataksilan. Hindi lamang pala pambabae ang inaatupag ng kanyang asawa. Isa itong sistematikong paglustay sa lahat ng kanilang pinaghirapan upang itakip sa mga butas na nilikha ng kanyang sariling kasakiman. Andrea, look at this. Mahinahong wika ni Miguel habang itinuturo ang isang serye ng mga dokumentong legal na nakuha niya mula sa kanyang mga koneksyon. Si Claudia, hindi lang siya basta kabit. She is drowning in debt. Marami siyang kinuhang mga pautang mula sa mga taong hindi mo na naising makatagpo sa madilim na eskinita. She is using Ramon. Ginagamit niya ang asawa mo para bayaran ang mga utang niya. At si Ramon naman, dahil sa sobrang pagkahumaling, ay handang itaya pati ang Casa de Memoria para lang hindi mawala ang babaeng yon. Naramdaman ni Andrea ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa selos. Ito ay dahil sa galit na ang lupain ng kanyang ama ay ginagawang panakip butas
para sa mga kasalanan ng ibang tao. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mabigatan. Ang pagod ng nakaraang mga araw, ang puyat, at ang matinding emosyonal na paghihirap ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang tumatangay sa kanyang malay. Sa gitna ng paliwanag ni Miguel, unti-unting bumagsak ang mga talukap ng kanyang mata. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang humilig sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga blueprint na tila mga pangarap na muling binubuhay. Nang maramdaman ni Miguel ang katahimikan ni Andrea, tumigil siya sa pagsasalita. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae, ang mga bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi kahit sa pagtulog, at ang katatagang pilit nitong pinanghahawakan sa kabila ng lahat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Miguel. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat kilos ay maingat upang hindi makalikha ng anumang tunog, nagigising sa kapayapaang nahanap ng babae. Kinuha niya ang kanyang itim na jacket na nakasabit sa likuran ng pinto at marahan itong ipinatong sa mga balikat ni Andrea. Ang init na nagmumula sa tela, ang amoy ng kape, at ang banayad na halimuyak ng cedarwood na nanunuot sa jacket ni Miguel ay tila isang yakap na bumabalot sa buong pagkatao ni Andrea. Sa kanyang panaginip, naramdaman niya ang isang uri ng kalinga na matagal na niyang hindi nararahap. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa gitna ng digmaan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang nagmulat ng mata si Andrea. Ang unang bumungad sa kanya ay ang malambot na ilaw ng lampara sa mesa at ang anino ni Miguel na abala pa rin sa pagtatrabaho sa kabilang bahagi ng silid. Naramdaman niya ang jacket sa kanyang balikat at sa isang sandali, parang bumalik siya sa kanyang pagkabata, sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal at walang puwang ang kasinungalingan. Dito, sa opisina ni Miguel, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Gising ka na pala. Malamig na wika ni Miguel nang hindi inaalis ang tingin sa screen. You needed that rest, Andrea. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ngumiti si Andrea, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Salamat, Miguel, for everything. Ngayon ko lang naramdaman na humihinga uli ako. Ngunit ang katahimikan ng gabi at ang tamis ng sandaling iyon ay biglang binuwag ng isang babala. Ang monitor sa harap ni Miguel ay biglang nagpalit ng kulay. Isang matingkad na pulang ilaw ang nagsimulang kumislap ng paulit-ulit, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong silid. Ang bawat kislap ay tila isang tibok ng pusong puno ng kaba. May isang tao mula sa labas ang pilit na binabasag ang kanilang firewall, isang bihasang hacker na sumusubok na pasukin ang kanilang system upang burahin ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap. Someone is hacking into our server, Andrea. Ang boses ni Miguel ay naging matalim at puno ng tensyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, tila nakikipagkarera sa isang aninong hindi nila nakikita. Sa gitna ng panganib na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang tanging katanungang naiwan sa isipan ni Andrea ay kung gaano nakalayo ang kayang gawin ni Ramon upang itago ang kanyang mga baho. At kung sino ang taong handang tumulong dito upang muling ilibing ang katotohanan. Nagtagumpay sina Miguel at Andrea na harangan ang pag-atake sa kanilang server, ngunit ang tagumpay na yon ay may kaakibat na mapait na amoy ng panganib. Alam nilang hindi na lamang basta hinala ang dala ni Ramon. Isa na itong bukas na deklarasyon ng digmaan. Nang bumalik si Andrea sa mansyon, sinalubong siya ng isang atmosperang tila punong-puno ng mga nakatagong patalim. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay saksi sa kanyang mga pangarap ay tila naging isang malawak na bilangguan na may mga matang nagmamasid sa bawat niyang galaw. Hindi nagtagal at naramdaman ni Andrea ang higpit ng hawak ni Ramon sa kanyang leg. Isang umaga, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi na magamit ang anumang credit cards at ang lahat ng susi ng sasakyan
ay wala na sa kanilang dating kinalalagyan. Hinarap siya ni Ramon sa gitna ng sala. Ang mukha nito ay tila isang pader ng yelo na walang anumang puwang para sa awa. Sa tabi nito ay nakatayo si Claudia, suot ang isa sa mga paboritong bestida ni Andrea, habang ang mga kamay nito ay nakapulupot sa braso ng kanyang asawa. "I'm doing this for your own good, Andrea." Wika ni Ramon, ang boses niya ay puno ng mapanlinlang na pag-aalaga. "Masyado ka nang nagiging delusyonal nitong mga nakaraang araw. Kung ano-ano ang pinupuntahan mo at kung sino-sino ang kinakausap mo. You are mentally unstable, babe. You need rest. Dito ka lang sa loob ng bahay. Si Claudia na muna ang mag-aasikaso sa mga bagay na hindi mo na kayang gawin dahil sa sakit mo." Naramdaman ni Andrea ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang bulsa. Ang gaslighting na ginagawa ni Ramon ay tila isang dambuhalang alon na nagtatangkang lunurin ang kanyang katinuan. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamalakas na baluti. Pinanood niya kung paano ilabas ni Claudia ang kanyang mga kagamitan mula sa kanilang master bedroom at itapon ang mga ito sa gitna ng pasilyo na tila mga basurang walang halaga. Ang bawat pagtama ng kanyang mga gamit sa sahig ay tila mga saksak sa kanyang dangal, ngunit hindi siya kumibo. "Since you're staying here as a guest now, why don't you make yourself useful?" Mapanuyang mungkahi ni Claudia habang tinitignan ang kanyang bagong manicured na mga kuko. "Ang dumi ng kwarto ni Mon. Why don't you clean it up for us? Pagkatapos, ipagluto mo kami ng dinner. Something special, just like how a good housekeeper should." Napilitan si Andrea na lumunok ng pait. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Ramon, dahan-dahan siyang lumapit sa banyo upang kumuha ng panlinis. Ang bawat pagkiskis niya sa sahig, ang bawat pag-aayos niya ng kama na gagamitin ng kanyang asawa at ng kalaguyo nito ay isang pagsasanay sa pagtitimpi na walang kapantay. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng bakal na unti-unting pinapanday sa gitna ng apoy ng ulat. Habang nasa loob ng banyo, nahagip ng kanyang paningin ang kanyang wedding ring na nakapatong sa gilid ng lababo. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Ang kislap ng brilyante ay tila isang paalala ng isang pangakong matagal na palang na bulok. Sa isang sandali ng ganap na paglaya, binitawan niya ang sing-sing sa loob ng drain ng Bonrua mat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ilalim ng tubo ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Hindi na niya ito kailangan. Nang sumapit ang hating gabi, sa gitna ng katahimikan ng mansyon na tila isang libingan, dahan-dahang bumangon si Andrea. Ginamit niya ang isang maliit at lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Isang lihim na linya patungo sa kanyang abogado at kay Miguel. Habang binubuo niya ang mga huling detalye ng kanyang pagtakas para sa isang lihim na pulong, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Maingat siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa ibabaw ng sahig upang hindi makalikha ng anumang pagyanig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto patungo sa kusina, nagbabalak na lumabas sa pinto sa likod. Ngunit sa pagpihit niya ng hawakan, ang liwanag mula sa loob ng refrigerator ay nagbigay ng isang mahabang anino sa sahig. Isang bulto ang nakatayo doon, tila isang estatwang naghihintay sa dilim. "Saan ka pupunta sa ganitong oras, Andrea?" Ang boses ng kanyang ina, si Doña Estrella, ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nakatayo ang matanda sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamig na liwanag. Ang pagtatagpong iyon sa gitna ng gabi ay tila isang hatol na hindi inaasahan ni Andrea. Sa pagitan ng dalawang babaeng magkadugo, ngunit magkaiba ang mundong pinoprotektahan, ang katahimikan ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Ang liwanag mula sa bukas na pinto ng refrigerator ay tila isang maputlang daliri na nakaturo sa katotohanang ayaw tanggapin ni Doña Estrella. Nanatiling nakatayo ang matanda. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa switch
ng ilaw upang gisingin ang buong kabahayan at isumbong ang pagtakas ng kanyang anak. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa pader, mabilis na humakbang si Andrea. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang uri ng lamig na nagmula sa kailaliman ng isang pusong paulit-ulit na sinugatan. Ma, bago niyo tawagin si Ramon, tignan niyo muna ito. Mahinahong bulong ni Andrea habang inilalabas ang isang x-ray ng katotohanan, mga papeles na nakuha niya mula sa mga lihim na file ni Miguel. Alam kong ibinigay niyo ang lahat ng perang nakuha niyo mula sa benta ng lupa sa probinsya kay Ramon para sa proyektong sinasabi niya. Pero ma, tignan niyo ang mga account number na ito. Ang perang akala niyo ay inilalagak para sa inyong kinabukasan ay dahan-dahang inililipat ni Ramon sa isang kumpanyang walang mukha sa ibang bansa. Ginigisa kayo ni Ramon sa sarili niyo ring mantika. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Estrella habang binabasa ang mga numero sa ilalim ng malamig na liwanag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pangamba. Hindi ito pangamba para sa kanyang anak, kundi para sa sarili niyang bulsa. Nakita ni Andrea kung paano mag-isip ang kanyang ina. Ang bawat paggalaw ng mga labi nito ay tila nagbibilang ng mawawalang yaman. Sa halip na yakapin ang anak at humingi ng tawad, ang tanging lumabas sa bibig ng matanda ay ang tanong ng isang taong lunod sa kasakiman. Sigurado ka ba rito, Andrea? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento para siraan ang asawa mo. Ngunit kahit sa kanyang pagtatanong, alam ni Andrea na naniniwala ang kanyang ina. Ang takot na mawalan ng marangyang buhay ay mas matimbang kaysa sa anumang katapatan kay Ramon. Ma, manahimik kayo at hayaan niyo akong umalis. Ibibigay ko sa inyo ang paraan para mabawi ang pera niyo kapag natapos ko na ang kailangan kong gawin. Pero kapag isinumbong niyo ako ngayon, pare-pareho tayong walang makukuha. Pagbabanta ni Andrea, ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinili ni Doña Estrella ang manahimik. Ang kanyang pagtalikod at dahan-dahang paglakad pabalik sa kanyang silid ay ang huling pako sa krus ng kanilang ugnayan, isang double betrayal. Ang pananahimik para sa sariling kapakanan ay mas masakit pa kaysa sa harapang pag-atake. Sa kabila ng hapdi, nagpatuloy si Andrea. Matagumpay siyang nakalabas sa pinto sa likod, bitbit ang isang maliit na hard drive na naglalaman ng lahat ng dumi ni Ramon na kanyang nakalap. Sinalubong siya ni Miguel sa dulo ng kalsada, malayo sa mga kamera ng mansyon. Ang init ng loob ng sasakyan ni Miguel ay tila isang yakap na bumuhay sa nangangatog na katawan ni Andrea. Hindi sila nag-usap. Sapat na ang higpit ng hawak ni Miguel sa manibela at ang nag-aalalang sulyap nito upang iparamdam kay Andrea na sa wakas ay mayroon na siyang katuwang. Dumiretso sila sa isang ligtas na lugar upang buksan ang mga files sa hard drive. Habang tumatakbo ang mga dokumento sa screen, nakita nila ang unti-unting pagkaguho ng relasyon ni Ramon at Claudia sa loob ng mga email at mensahe. Ang puot at hinala ay nagsisimula nang bumutas sa kanilang samahan dahil sa nabaon na utang ni Claudia. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsusuri, natigilan si Miguel. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa pagpindot sa keyboard habang ang kanyang muka ay nabahira ng matinding galit. Andrea, tignan mo ito. Pagtawag ni Miguel, ang boses niya ay tila isang babala sa paparating na sakuna. Sa screen, lumitaw ang isang loan document mula sa isang malaking bangko. Isang napakalaking halaga ng pera ang hiniram ni Ramon para sa kanyang mga huling proyekto. Ngunit ang nakapagpatigil sa tibok ng puso ni Andrea ay ang pirma sa ibabang bahagi ng papel. Pinirmahan ito ni Ramon gamit ang pangalan mo, Andrea. Falsified signature. Ang loan na ito ay nakapangalan sa iyo. Kapag bumagsak ang proyektong ito, ikaw ang hahabulin ng bangko. Ikaw ang mababaon sa utang habang siya ay malayang makakatakas gamit ang perang itinago niya sa labas ng bansa.
Nakatitig lamang si Andrea sa screen. Ang kanyang sariling pirma ay tila isang multong bumabangon mula sa hukay upang sakalin siya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng 13 taon ng kanyang buhay, ay hindi lamang siya ipinagpalit, kundi binalak din siyang ibaon sa isang buhay ng kahirapan at bilangguan. Ang bawat lamat sa salamin ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nabasag, nag-iiwan ng isang tanong na tila isang matalim na bubog sa kanyang isipan. Paano niya lalabanan ng isang halimaw na alam ang bawat galaw niya bago pa man niya ito maisagawa? Ang pekeng pirma sa dokumento ay hindi naging mitya ng pag-iyak ni Andrea. Sa halip, ito ang naging huling piraso ng bakal na nagpatigas sa kanyang kalooban. Bilang isang arkitekto, alam niya na ang bawat gusali ay may kahinaan sa pundasyon at gayon din ang bawat kasinungalingan. Sa harap ng monitor sa opisina ni Miguel, hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat sugnay ng kontrata, naghahanap ng lamat na magpapabagsak sa tore ng kasakiman ni Ramon. Miguel, tignan mo ang petsa ng notarization. Mahinahong wika ni Andrea, ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig. Nasa labas ako ng bansa sa araw na ito para sa isang conference. Meron akong mga flight records at hotel receipts para patunayan na imposible kong mapirmahan ito ng personal. Ramon was too arrogant to check the calendar. Akala niya ay sapat na ang panggagaya sa sulat kamay ko para ibaon ako. Ngunit dito siya magkakamali. Sa tulong ng mga teknikal na kaalaman ni Miguel, mabilis silang nakabuo ng isang estratehiya. Habang si Ramon ay abala sa pagpaplano para sa kanyang tagumpay, si Andrea naman ay nagsimulang gumalaw sa anino. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga pangunahing kodong ng kumpanya ni Ramon, mga taong matagal na niyang kilala at iginagalang dahil sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na arkitekto. Sa bawat pagtitipon, ipinapakita ni Andrea ang tunay na disenyo ng Casa de Memoria, ang orihinal na pangarap na hinaluan ni Bingaring. Ebidensya ng paglustay ni Ramon sa pondo ng kumpanya para lamang sa personal na luho ni Claudia. Ang paghanga ng mga kasosyo sa kanyang talino ay mabilis na napalitan ng puot para sa panloloko ni Ramon. Samantala, sa mismong site ng Casa de Memoria, hinarap ni Miguel si Ramon ng may pekeng paggalang. Sa ilalim ng utos ni Andrea, sadyang nagbigay si Miguel ng mga maling kalkulasyon sa materyales na sadyang magpapamahal sa construction. Hinayaan niyang ubusin ni Ramon ang natitirang pondo nito sa mga materyales na hindi naman talaga kailangan, habang si Claudia ay tuwang-tuwa sa pagpili ng mga pinakamamahal na gamit na wala namang kinalaman sa tibay ng gusali. Everything is according to your plan, Mon. Wika ni Miguel habang pinapanood si Ramon na pumirma ng isa pang tsasyeke para sa mga mamahaling marmol. This house will be unforgettable. It will be the talk of the town. Nakatayo si Andrea sa malayo. Pinagmamasdan ng kanyang asawa na dahan-dahang naguhukay ng sarili nitong libingan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, lumapit si Miguel sa kanya. Pinagmasdan ng lalaki ang mukha ni Andrea, ang determinasyon sa kanyang mga labi at ang talinong nagniningning sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Miguel ang isang matinding paghanga na humihigit sa pagkakaibigan. Ang babaeng akala ng lahat ay nawasak na ay muling bumabangon ng mas matatag at mas rurok. Hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Ang kanyang puso ay puno ng lihim na papuri para sa obra maestra ng paghihiganting binubuo ni Andrea. You're brilliant, Andrea. Bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Minsan nakakalimutan ko kung gaano kakadelikado kapag seryoso ka na. Tumingin si Andrea sa kanya at sa isang saglit, ang lamig sa kanyang mga mata ay natunaw. I'm not doing this for revenge, Miguel. I'm doing this to get back what is mine. My name, my father's land, and my peace of mind. Naghanda na si Andrea para sa huling hakbang, ang paparating na anibersaryo ng kumpanya ni Ramon. Ito ang gabi
kung saan balak ni Ramon na ipakita ang kanyang tagumpay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito rin ang gabi ng kanyang paghatol. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang butik ng mga pangkasal, nakatayo si Claudia sa harap ng malaking salamin. Ang bawat paghaplos niya sa mamahalin at puting-puting tela ng isang lacy bridal gown ay puno ng pagnanasa. Ang boses ng mananahi ay tila isang musikang nagpapaganda sa kanyang mood. Perfect na perfect po sa inyo, ma'am. Tiyak na kayo ang kikinang sa party. Puri ng staff. Isang mapanyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Claudia. Tiningnan niya ang sarili. Iniisip na sa susunod na linggo, hindi na siya ang anino sa buhay ni Ramon. Plano niyang isuot ang puting gown na ito sa mismong anibersaryo ng kasal ni na Andrea at Ramon, isang hayagang deklarasyon na siya na ang bagong reyna ng mansyon. Habang tinititigan ang kanyang refleksyon, ang tanging nasa isip niya ay ang ganap na pagpapatalsik kay Andrea. Hindi alam na ang bawat tahi ng kanyang suot na gown ay tila mga buhol na lalong sasakal sa kanyang sariling leeg sa oras na dumating ang takdang panahon. Ang gabi bago ang nakatakdang paghuhukom ay tila isang malalim at mapayapang lawa. Ngunit sa ilalim nito ay ang naglalakihang mga alon na handang lumamon sa sinumang hindi mag-iingat. Nakatayo si Andrea sa balkonahe ng maliit na unit ni Miguel, nakatanaw sa malawak na lungsod, kung saan ang mga ilaw ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa kanyang mga pisngi, nagdadala ng pansamantalang ginhawa sa kanyang isipang punong-puno ng mga plano at estratehiya. Alam niyang ito na ang huling gabi ng kanyang pananahimik. Bukas, ang lahat ng kanyang itinago, ang lahat ng kanyang tiniis ay sasabog na tila isang bulkang matagal nang natutulog. Naramdaman niya ang presensya ni Miguel sa kanyang likuran bago pa man ito magsalita. Hindi gumawa ng anumang ingay ang mga hakbang ng lalaki sa ibabaw ng sahig na kahoy, ngunit ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay sapat na upang malaman ni Andrea na naroon ang kanyang kakampi. Inilapag ni Miguel ang 2 tasa ng mainit na tsaa sa ibabaw ng pasamano ng balkonahe. Ang usok na nagmumula sa tasa ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, nagdadala ng halimuyak ng mansanilya na tila isang pampakalma sa nag-aalalang kaluluwa ni Andrea. Hindi ka ba makatulog? Mahinahong tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kumpas ng musika sa gitna ng katahimikan ng gabi. Umiling si Andrea, ang kanyang paningin ay nananatili sa malayo. Iniisip ko lang kung tama ba ang lahat ng ito, Miguel. 13 taon. Hindi madaling burahin ang lahat ng pinagsamahan namin ni Ramon, gaano man ito kapait. Pero sa bawat oras na naaalala ko ang Casa de Memoria, ang pangalan ng tatay ko, lalong tumitindi ang determinasyon ko. Lumapit si Miguel sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang marinig ni Andrea ang mabagal at matatag na hininga ng lalaki. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat linya sa mukha ni Miguel ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman humingi ng kapalit. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Andrea na nakapatong sa pasamano. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nag-intertwine, isang haplos na puno ng pangako at proteksyon. Naramdaman ni Andrea ang magaspang, ngunit mainit na palad ni Miguel. Ang bawat kalyo nito ay saksi sa pagsisikap ng lalaking ito upang itayo muli ang kanyang mundo. Hindi ka nag-iisa bukas, Andrea. Bulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ng babae. Nandito lang ako, sa likod mo, sa tabi mo. Hanggang dulo, hindi kita bibitawan. Tapos na ang panahon na ikaw lang ang pumapasan sa lahat ng dumi nila. Bukas, kukunin natin ang kalayaan mo. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Andrea ay tuluyan ng napalitan ng isang malalim na uri ng kapayapaan. Ang pagkakaugnay ng kanilang mga kamay ay tila isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Nagtagal silang nakatayo roon,
Magkasama sa katahimikan, pinagmamasdan ang huling gabi ng kanilang lumang buhay bago ang pagsikat ng araw na magbabago sa lahat. Nang sumapit ang kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa silid ni Andrea nang may dalang kakaibang ningning. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa harap ng malaking salamin, maingat niyang isinuot ang kanyang baluti para sa araw na ito. Isang kulay pulang bestida na gawa sa mamahaling seda. Ang kulay nito ay tila dugo at apoy, isang simbolo ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang matatag na tindig. Maingat niyang iginuhit ang kanyang kilay at nilagyan ng matapang na kulay ang kanyang mga labi. Pagbaba niya ng sasakyan sa harap ng malaking hotel kung saan gaganapin ang anibersaryo ng kumpanya, ang lahat ng paningin ay nako sa kanya. Ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng makinis na marmol ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa pagpasok niya sa malawak na lobby, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo sa gitna ng silid si Claudia. Suot ang isang lacy na puting gown na tila isang pangkasal, nakayakap sa braso ni Ramon na nakasuot ng isang formal na tuxedo. Ang puting tela ng suot ni Claudia ay tila nanunuya sa kabanalan ng kasal ni Andrea at Ramon. Ang contrast ng pulang suot ni Andrea at ng puting suot ni Claudia ay tila isang visual na representasyon ng labanang magaganap. Nagtama ang kanilang mga paningin sa gitna ng mataong lobby. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mitsang handa ng sumabog. Sa harap ng maraming bisita at ng media, ang katanungang nanatili sa isipan ng lahat ay kung sino sa dalawang babaeng ito ang tunay na nagmamay-ari ng gabing iyon at kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isa para tuluyang wasakin ang kabilang panig. Ang bulwagan ng malaking hotel ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang bawat sulok nito ay kumukititap sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal na tila mga diamanteng nakasabit sa langit. Ang musika mula sa mga biolin ay dahan-dahang dumadaloy sa hangin. Isang marikit na himig na nagtatangkang itago ang nabubulok na katotohanan sa likod ng mga ngiti ng mga piling panauhin. Sa gitna ng karangyaan ito, naglalakad si Andrea nang may dignidad na tila isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Ang bawat paghakbang niya sa ibabaw ng makinis na sahig ay nag-iiwan ng isang matibay na impresyon. Ang pulang seda ng kanyang suot ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa lamig ng paligid. Sa kabilang bahagi ng silid, nakikita niya si Ramon at Claudia na tila mga bida sa isang pelikula. Ang puting gown ni Claudia ay tila nanunuya sa bawat matang nakatingin. Ang kanyang mga tawa ay tila mga matatalim na tunog na pilit na bumbabasag sa katahimikan ng konsensya. Si Ramon naman ay nakatayo nang may labis na pagmamayabang. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa bewang ng kanyang kalaguyo. Isang hayagang paglapastangan sa 13 taon ng pagsasama nila ni Andrea. Sa gilid, nakita ni Andrea ang kanyang ina, si Doña Estrella, na pilit na nakikipag-usap sa mga kilalang Fiunan, ngunit ang bawat sulyap ng mga ito ay puno ng mapanuring paghusga. Ang kahihiyang nararamdaman ng matanda ay mababakas sa kanyang mga kamay na hindi mapakali sa paghawak ng kanyang baso. Nagsimulang umakyat si Ramon sa entablado. Ang bawat paghakbang niya ay tila isang pag-akyat sa rurok ng kanyang kasinungalingan. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa madla nang may mapanlinlang ng ngiti. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay puno ng pasasalamat para sa kumpanya, ngunit ang lason ay nasa huling bahagi ng kanyang pahayag. Ipinahayag niya ang paglulunsad ng bagong proyekto, ang bihirang obra maestra na inialay niya para sa bagong inspirasyon ng kanyang buhay. At ang mas masakit, sa harap ng lahat,
Ipinahayag niya ang pansamantalang paglayo ni Andrea sa kumpanya dahil sa di umanong sakit sa isip nito na kailangang bigyang pansin. Ang bawat bulong mula sa mga panauhin ay tila mga bubuyog na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Andrea. Naupo si Andrea sa pinakadulo ng isang mesa, malayo sa sentro ng kaganapan. Marahan niyang itinaas ang kanyang baso ng pulang alak. Ang kulay nito ay tila sumasalamin sa determinasyong nag-aapoy sa kanyang puso. Tumingala siya sa itaas na bahagi ng bulwagan sa tapat ng control booth kung saan alam niyang nakatayo si Miguel. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang bawat saglit ng pagtatagpo ng kanilang mga mata sa malayo ay sapat na upang iparamdam kay Andrea na mayroon siyang sandigan sa gitna ng digmaang ito. Isang maliit na tango mula kay Miguel ang naging hudyat na ang lahat ay handa na. Ito na ang oras, bulong ni Andrea sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin ng paghihiganti at paglaya. Ininom niya ang huling patak ng alak at muling tumingin sa entablado kung saan kasalukuyang nagyayabangan si Ramon at Claudia. Sa ilalim ng malakas na palakpakan ng mga taong walang alam sa katotohanan, naramdaman ni Andrea ang isang uri ng kapayapaan na nagmumula sa kaalamang ang lahat ng tinatamasa ng dalawa sa sandaling ito ay tila isang kastilyong buhangin na anumang oras ay mawawasak. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Hudyat para sa nakatakdang presentasyon ng video ng proyekto. Ang malaking digital screen sa likuran ni Ramon ay nagsimulang magliwanag. Ang puting kulay nito ay nagbibigay ng nakakasilaw na refleksyon sa mukha ni Claudia na puno ng pagkagiliw. Ipapakita ko sa inyo ang obra maestra ng aking buhay, dongdak na wika ni Ramon habang itinuturo ang screen sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na ang mga 3D rendering ng bagong mansyon ang lumitaw, ang unang bumungad sa lahat ay ang isang malinaw at nakakayanig na serye ng mga dokumento ng bank transfer. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihintay, habang ang buong bulwagan ay dahan-dahang nababalot ng isang nakakabinging katahimikan na tila naghihintay sa isang matinding pagsabog. Ang bawat segundong lumilipas ay tila napakabagal habang unti-unting nababalot ng mabigat na katahimikan ang buong bulwagan. Ang digital screen na dati simbolo ng tagumpay at kapangyarihan ay ngayon nagsisilbing salamin ng mga lihim na matagal nang ikinubli ni Ramon. Tumama ang malamig na puting liwanag sa kanyang mukha. Malinaw na ipinapakita ang kaba at pagkabiglang hindi na niya maitago. Isa-isang lumitaw sa screen ang mga dokumento ng bank transfer at mga record ng transaksyon, mga ebidensyang nagbunyag ng matagal ng anomalya sa kumpanya. Hindi na lamang basta mga numero ang nakikita ng mga tao. Para kay Ramon, bawat dokumentong lumalabas ay tila mabibigat na katotohanang unti-unting sumisira sa imahe at kapangyarihang matagal niyang pinanghawakan. What is this? Mon, anong kalokohan ito? Ang boses ng isa sa pinakamalaking kodong ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan. Ngunit bago pa man makasagot si Ramon, ang kislap ng screen ay nagbago at isang audio record ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang boses ni Ramon na punong-puno ng kayabangan at paghamak ay narinig ng lahat. Tinawag niyang mga matandang ulyanin at madaling utuin ang mga kasosyo niyang kasalukuyang nakaupo sa harap niya. Ang bawat salita ng paghamak ay tila isang sampal sa bawat panauhin at ang galit na dati ay bulong lamang ay naging isang dambuhalang alon ng puot na sumabog sa loob ng bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Andrea si Claudia na tila isang hayop na naghahanap ng malalabasan. Ang kanyang mapuputing bridal gown na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang mabigat na pasanin habang pilit siyang humahakbang palabas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pintuan, 3 lalaking nakasuot ng itim na Amerikana
ang humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwang bato. Walang anumang puwang para sa pakiusap. Ang mga ito ay ang mga taong pinagkakautangan ni Claudia, ang mga anino mula sa kanyang madilim na nakaraan na tinawagan ni Miguel upang singilin ang lahat ng kanyang mga atraso. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding pagyanig sa entablado na wala na ang katinuan ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Andrea. Ang kanyang katuwiran ay tuluyan ng nilamon ng desperasyon. Sa isang biglang pagkilos, tumalon si Ramon mula sa entablado at mabilis na sumugod patungo sa kinalalagyan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila isang halimaw na handang sumakal. Ngunit bago pa mandapo ang kahit isang daliri ni Ramon sa balat ni Andrea, isang matatag na pader ang humarang sa kanya. Si Miguel. Sa isang mabilis na pagharang, itinulak ni Miguel ang bisig ni Ramon at tumayo ng buong tatag sa pagitan ng mag-asawa. Ang kanyang mga mata ay tila mga talim ng espada na handang protektahan ang babaeng mahal niya. Huwag mo siyang susubukang hawakan, Ramon. Tapos na ang panahon ng pananakit mo sa kanya. Ang boses ni Miguel ay malalim at puno ng kapangyarihan. Sapat na upang mapaatras ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Sa labas ng hotel, nagsimulang kumislap ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng awtoridad. Nagbibigay ng malamig na liwanag sa madilim na kalsada. Isa-isang pumasok sa bulwagan ang mga operatiba mula sa investigasyon at ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol na sahig ay nagdala ng mabigat na katahimikan sa buong lugar. Sa harap ng mga negosyante at makapangyarihang personalidad ng lungsod, tuluyang humarap si Ramon sa mga paratang laban sa kanya. Ang mga kamay na dati sanay, humawak ng mamahaling alak at pumirma ng malalaking kasunduan, ay ngayon ay maingat na nilagyan ng posas. Sa sandaling marinig ang malamig na tunog ng paglak nito, tila tuluyan ng gumuho ang imahe ng kapangyarihan at kontrol na matagal niyang pinanghawakan. Ang bulwagan na minsang puno ng ingay at karangyaan ay nabalot ng katahimikan habang nasasaksihan ng lahat ang kanyang pagbagsak. Nakatayo lamang si Andrea sa gitna ng magulong bulwagan. Matatag ang kanyang tindig at tahimik ang kanyang mukha. Wala nang bakas ng luha o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang pinapanood niyang ilabas ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang taong naging dahilan din ng kanyang pinakamalalim na sugat sa loob ng 13 taon. Sa halip na galit, isang mabigat na katahimikan na lamang ang nanahan sa kanyang dibdib. Para bang sa wakas, unti-unti na niyang tinatanggap na tapos na ang yugto ng sakit at pagtataksil sa kanyang buhay. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng bulwagan, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Andrea, hindi na yon ang malamig at makapangyarihang tinig na dati niyang kinatatakutan. Ang boses na yon ay puno na ngayon ng panghihina, pagsisisi at desperasyong pilit kumakapit sa huling pagkakataon. Sa harap ni Andrea, dahan-dahang lumuhod si Doña Estrella sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang ina, na laging inuuna ang kanyang dangal at karangyaan, ay kasalukuyang nakayukod. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng pulang bestida ni Andrea. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ng kanyang anak. Ang bawat hikbi ay tila isang pagmamakaawa para sa isang kaligtasang alam nilang pareho na wala na. Andrea, anak, iligtas mo ako. Iligtas mo ang pamilya natin. Huwag mo akong iwan sa ganitong kahiyan. Ang katanungang naiwan sa isipan ng lahat ng nakasaksi ay kung kakayanin bang baluktutin ng isang anak ang kanyang puso para sa isang inang kailanman ay hindi siya pinoprotektahan o kung ito na ang huling hininga ng kanilang relasyong matagal nang namatay. Ang bawat hikbi ni Doña Estrella ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa dahan-dahang pag-alis ng mga tao sa malaking bulwagan.
Nakatingin si Andrea sa kanyang ina. Ang babaeng dapat ay naging unang tagapagtanggol niya, ngunit naging unang benta sa kanyang kaligayahan. Ang laylayan ng kanyang pulang bestida ay basa na dahil sa mga luhang pumatak mula sa mga mata ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nararamdamang hapdi si Andrea. Ang pader na nakapaligid sa kanyang puso ay ganap na ngang naging matibay, hindi upang magtanim ng galit, kundi upang protektahan ang sarili mula sa paulit-ulit na pagkadurog. Dahan-dahang binuksan ni Andrea ang kanyang maliit na bag at kinuha ang isang piraso ng tseke. Maingat niyang isinulat ang isang halaga na sapat na upang mabuhay ang kanyang ina ng may dignidad sa probinsya. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng lungsod, inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Doña Estrella. Ito na ang huling utang na loob ko sa inyo, Ma. Gamitin niyo ito para makapagsimula muli sa lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Huwag na niyo akong hanapin dahil ang Andrea na kilala niyo ay matagal na ninyong ipinagpalit sa marangyang buhay na ngayon ay wala na. Hindi na hinintay ni Andrea ang sagot ng kanyang ina. Tumalikod siya ng may tuwid na tindig. Ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng marmol ay tila isang paglayo mula sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Sa labas ng hotel, ang gabi ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang malamig na hangin ay hindi na nanunuot sa kanyang balat bilang isang parusa, kundi bilang isang pagbati ng kalayaan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at masikip na selda ng kulungan, nakaupo si Ramon sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay kababakasan ng matinding desperasyon. Ang bawat tunog ng bakal na pintuan na sumasara sa pasilyo ay tila isang hatol na paulit-ulit na bumubulaga sa kanyang isipan. Wala na ang kanyang kumpanya, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang babaeng itinuring niyang tapat na kasama sa loob ng 13 taon. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang anino ng kanyang sariling mga kasalanan. Samantala, sa madidilim na eskinita ng lungsod, isang babae ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng ulan. Si Claudia. Ang kanyang puting bridal gown ay punong-puno na ng putik at ang mga mamahaling disenyo nito ay tila mga basahang nakasabit sa kanyang katawan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang mga taong pinagkakautangan niya ay patuloy na nagmamasid sa bawat kanto. Ang pangarap niyang maging reyna ay nauwi sa isang malungkot na pagtakas sa gitna ng kadiliman, isang buhay na punong-puno ng takot at pagsisisi. Lumipas ang ilang araw at ang sikat ng araw ay muling dumampi sa lupain ng Casa de Memoria. Nakatayo si Andrea sa gitna ng malawak na lupain. Hawak ang isang matigas na bato. Ang unang bato para sa muling pagtatayo ng kanyang pangarap. Ang lupang ito, na pinangarap ni Ramon na ibigay sa iba, ay ganap na ngang bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Hindi na ito sementeryo ng mga alaala, kundi isang hardin ng bagong simula. Lumapit si Miguel sa kanyang tabi. May bitbit na mga bagong blueprint na sila mismo ang nagdisenyo. Ang bawat guhit sa papel ay tila mga pangako ng isang kinabukasan na puno ng katotohanan at respeto. Dahan-dahang inilapag ni Andrea ang bato sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay matatag at puno ng pag-asa. Naramdaman niya ang marahang haplos ni Miguel sa kanyang balikat, isang tahimik na pagsuporta na tila nagsasabing hindi na siya kailanman mag-iisa sa pagbuo ng kanyang mga pangarap. "Handa ka na ba, architect?" Tanong ni Miguel nang may malawak na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Tumingin si Andrea sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang kakamngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Handa na ako, Miguel. Handa na akong itayo ang bahay na hindi kailanman guguho. Dahil sa pagkakataong ito, ang pundasyon nito ay ang sarili kong kaluluwa." Nagpatuloy sila sa paggawa.
Ang bawat galaw ng kanilang mga kamay ay tila isang sayaw ng paglaya sa ilalim ng asul na kalangitan. Ang Casa de Memoria ay hindi na lamang basta pangalan ng isang lupa. Ito na ang simbolo ng isang babaeng nagawang bumangon mula sa abo ng pagkakanulo upang muling maging arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Dahan-dahang gumuhit ang gintong liwanag ng araw sa abot-tanaw, nagbibigay ng mainit na kulay sa matatag na pundasyon ng Casa de Memoria. Ang dating lupang tigang at puno ng tinik ay ganap na ngang nagbago. Hindi na ito isang malamig na mansyon ng pagpapakitang tao, kundi isang buhay na sentro ng sining at paghilom para sa mga kababaihang minsan ding nawalan ng boses at pangarap. Ang bawat haligi ng gusali ay tila mga bisig na yumayakap sa sinumang papasok at ang bawat bintana ay nakabukas upang papasukin ang sariwang hangin ng pag-asa. Nakatayo si Andrea sa malawak na balkonahe. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malalayong bundok. Wala na ang kulay pulang bestida ng paghihiganti. Suot niya ngayon ang isang simpleng puting lino na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang diwa. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puyat at puno ng takot, ay nagtataglay na ngayon ng isang uri ng ningning na tanging ang tunay na kalayaan lamang ang makakapagbigay. Sa kanyang mesa, nakapatong ang kanyang mga bagong disenyo, mga proyektong hindi na idinidikta ng ambisyon ng iba, kundi ng kanyang sariling pagkamalikhain. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng isang mainit na palad sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Andrea upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na halimuyak ng kape at ang banayad na amoy ng kagubatan ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit si Miguel at tumayo sa kanyang tabi. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit ng may buong pagtitiwala. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang kamay ni Andrea at pinagsama ang kanilang mga daliri. Isang simpleng kilos na puno ng pangakong hindi na sila kailanman maghihiwalay sa pagharap sa anumang unos ng buhay. Everything looks so peaceful now, Andrea. Mahinahong wika ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang musikang nagpapakalma sa bawat hibla ng pagkatao ni Andrea. Sino ang mag-aakalang mula sa guhong iniwan nila makakabuo tayo ng ganito kagandang obra maestra? Ngumiti si Andrea. At sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi lamang sa kanyang mga labi, kundi ramdam hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi lang ito gusali, Miguel. Ito ang katibayan na kahit gaano katindi ang pagkawasak ng isang tao, basta't meron siyang lakas na harapin ang katotohanan, palagi siyang may pagkakataong magsimula muli. You helped me find the architect inside me that I thought was long gone. Nagtagal silang nakatanaw sa paglubog ng araw, pinagmamasdan ang pagpapalit ng kulay ng langit mula sa kahel patungo sa malalim na asul. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Andrea ang mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na pahina. Hindi na siya nakakaramdam ng galit kay Ramon, na ngayon ay nabubulok sa loob ng malamig na rehas, o kay Claudia, na balita ay patuloy na nagtatago mula sa kanyang mga anino. Kahit ang kanyang ina, na tahimik na namumuhay sa probinsya gamit ang perang ibinigay niya, ay bahagi na lamang ng isang malalayong gunita. Ang pagpapatawad para kay Andrea ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang ganap na pagbitaw sa lason upang hindi na nito muling mahawaan ang kanyang kasalukuyan. Habang dahan-dahang lumalamlam ang ilaw sa paligid, naramdaman ni Andrea ang huling hininga ng kanyang nakaraang sakit na tinatangay ng hangin. Ang Casa de Memoria ay naging isang tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang respeto, katotohanan, at pagmamahal sa sarili ang nagsisilbing pinakamatibay na pundasyon. Miguel, tawag ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Thank you for showing me that a home isn't built with stones alone,
but with a heart that knows how to heal. Tiningnan siya ni Miguel ng may malalim na paghanga. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahan, silang pumasok sa loob ng bahay, iniiwan ang kadiliman sa labas. Ang huling tanawin sa Casa de Memoria ay ang isang maliit na ilaw na nanatiling nagniningning sa bintana. Tila isang parola na nagsisilbing gabay para sa lahat ng mga pusong ligaw na naghahanap ng daan pauwi sa kanilang sariling kapayapaan.